Sige po, basahin po natin tong Psalms 23. Sabihin mo nga sa katabi mo, are you ready? Okay, sabihin mo sa kanya, I'm ready. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. This time, babasahin natin ito na hawak mo yung kamay ng family member mo, asawa o di kaya kapatid. Kung kaibigan po, pwedeng balikat na lang po. No? Sige po, let's read again this verse because this is a very personal verse. No? The Lord is my shepherd. I will lack nothing. He makes me lie down in green pastures. In the presence of my enemies. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mga kapatid, dito po sa Zion Christian Fellowship Baliwag, nagsisimula tayo sa welcome, nagsisimula tayo sa kasunod ng worship, and then it will be followed po by the study of the Word of God. At ang salita ng Diyos, meron po tayong dalawang paraan para pag-aralan ito. Personal, through our devotion. Pero very dangerous din kasi pag wala pong right interpretation, pwede tayong mag-lead sa wrong conclusion. That's why we have this big gathering like church service so that we can confirm what we have just read sa buong linggo na nagdaan na yon. At then, maitatama kung meron man tayong maling pangunawa o pagkakaintindi. And at the same time, masusuportahan at mai-strengthen kung naintindihan po natin to ng maayos. So dito po sa Zion Christian Fellowship Baliwag, we welcome each and every one. We worship together. We study the Word deeper. And most importantly, we pray that the Word of God will be applied sa ating buhay at sa ating mga family members. Amen? Palakpakan nga po muna natin ang ating Panginoon. And let me pray for you. Can I just pray for you? Panginoon, salamat sa mga awit na binigyan nyo kami ng pahintulot para sambitin ito sa inyo. Lord, thank you sa paalala na ang mga awit na ito ay hindi para sa amin, para sa inyo, Panginoon. Sa loob ng 6 na araw, Lord, marami kaming tinatrabaho, marami kaming inaawitan, kinakausap. Pero Lord, salamat sa piling araw ng linggo dahil sa araw na ito, tanging kayo lamang po, Panginoon, ang natatanging Diyos na amin pong pwedeng pag-alayan ng aming pasasalamat at pagsamba. Sa loob ng 6 na araw, marami kaming hinihingi sa inyo, pero sa araw ng linggo, dito lang po kami nakapagbibigay naman sa inyo ng aming oras, ng aming pong lakas, ng aming resources, ng aming buong pagsunod sa inyo, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami na mag-focus po sa inyo sa kabila po ng napakaraming kaabalahan, kabalisahan. Nawa, Lord, ay lagi po naming makita ang aming sarili na nagtatapat. At kung may bahagi sa aming buhay, Lord, na mali, itama niyo po kami, Panginoon. Kung may bahagi sa aming buhay na hindi po ayon sa inyong dakilang kalooban at hindi nagpapangiti sa inyo, huwag niyo pong payagan na maging insensitive ang aming mga puso na baliwalain at hindi po namin pakinggan ang iyong tinig. Kayo po ang aming pastol, kami po ang iyong mga tupa, at ang mga tupa ay nakikinig sa kanyang pastol. At ang sabi niyo po sa aklat ng Hebreo, sa araw na ito, kung marinig niyo ang salita ng Diyos, huwag niyong patigasin ang iyong puso sa hindi pagsunod. Sundin niyo ang mga salita ng ating Panginoon. Lord, ito po ang aming prayer na everyday, Lord, we will not just hear your word, Panginoon, but we will listen by our heart, Panginoon, in obedience. Salamat po. Whatever challenges na meron kami, sa ngayon, pansamantala namin itong sineset aside, knowing, Lord, na
nakikita niyo po ang aming kalagayan at meron kayong ginagawa na. Meron po kayong kakayahan at malasakit para tulungan at samahan kami. But we just want you to know, Lord, sa umagang ito, nandito kami hindi para humingi sa inyo, nandito kami para magbigay ng papuri, ng pasasalamat at pagsunod. At alam namin hindi kayo papayag na hindi niyo po pagpalain ang sino mang sumusunod sa inyo. So we declare blessing, favor, protection, blood covering sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray, lahat ay magsabi ng Amen. Makaupo na po tayo. Let's all be seated. Good morning po sa ating lahat. Nung kami po ay nasa Pangasinan, ay minomonitor namin yung church. Tinitingnan po natin. As you can see, may CCTV tayo sa loob ng worship hall. Meron din tayong CCTV sa baba. Kasi gusto naming makita at malaman din po ng mga leaders natin, especially the worship team at mga ushers, that we are connected with them. We don't want you to have that impression na porket nasa malayo kami ay we are aloof or we are not connected. So, we continue to coordinate with them at gusto ko pong pasalamatan yung ushering sa pangungunan po ni Ate Reg Orozco. Salamat sa pangunguna para pangunahan po ang paghahanda at paglilinis po dito sa church. At salamat din po sa worship team sa pangunguna po kahapon ni Ate Arisa sa ni Kuya Ian. Sa instruments si Kuya Ian, si Ate Arisa naman sa mga voice, no? Kaya pwede na po ba nating i-appreciate lang yung mga kapatid natin sa ating Panginoon. Doon naman po sa Pangasinan, hindi lang po kami nag-conduct ng encounter na one day. Sila Kuya Darwin, Ate Lee, and kahit sila ko, they had an opportunity to be trained sa harapan na ibang po ang simbahan ng kanilang pagsasalitaan. Yun talaga yung intention nun, mga bro, no? Na masanay kayo sa crowd, sa audience, na hindi po kayo familiar para lalo pong ma-build up at ma-gain yung confidence. At alam niyo po, sa tulong po ng Panginoon ay nagawa po nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin na inilagay sa kanila ng ating Panginoon at ni Pastora po. No? So for that, naging matagumpay, 40 delegates at isa lang po yung hindi nakadalo. Lahat sabay-sabay, maaga din po kaming natapos. Safe din kaming nakarating, pauwi. Papunta ako nag-drive, saka pauwi dahil alam ko nasisilaw si Pastora sa mga ilaw pagkagabi na. Pero salamat kay Lord sa protection po. No? At we also would like to thank the Lord kay Kuya Babson. Napakarami po niyang ginagawa dito sa church, multitasking. Even though he's a student, pero sobra po ang pagmamahal niya sa ating church. Talaga pong marami po siyang nako-contribute sa gawain ng Panginoon. Palakpakan po natin si Kuya Babson. Ang series po natin na I Know a Name, and last Sunday, binigyan po natin to ng introduction. Ginamit natin yung Proverbs, the name of the Lord is a strong tower, Proverbs chapter 10 verse 8, and the righteous runs into it, and they are safe. Pinakita natin kung gaano ka makapangyarihan ang pangalan ng Panginoon. At yung series na to, ay gusto ko lang pong bigyan uli ng short introduction. Pinapakita po dito sa series na to na I Know a Name, isang buwang pag-aaral ng tema na to, na meron tayong iisang Diyos lang na may maraming pangalan. Isang Diyos pero marami po ang kanyang attributes o katangian, personalities. Pero sa mga theologians, ang tawag po nila dito, theophanies. When we say theophanies, divine appearances ng Diyos mula sa Old Testament to the New Testament. Sa isang individual na tao, sa isang particular na sitwasyon at lugar. At gumagamit po tayo ng 30 days devotional material. Sino po ang nagbabasa, nagdi-devotion? Mag-say amen nga po tayo. At lagi pong pinapadala si Ate Christine, tinatranslate po niya sa Tagalog. Ganun ho siya, kahusay managalog, no? Hindi ko alam kung sino pong katulong niya para i-translate yon. But we're using it to pray and to claim the promise of the Lord for 30 days, declaring the different names or attributes ng ating Panginoon. Now, bakit po natin pinag-aaralan ito? Para lumalim tayo kay Lord. Una, para maintindihan natin kung ano po ang kaibahan ng pangalan ng Diyos sa ibang mga Diyos-Diyosan. To distinguish the one true God from other gods. Na hindi po kapareho ng ibang mga Diyos-Diyosan ang Diyos natin, kundi nag-iisang Diyos lamang po siya. Ginagamit din po natin yung series na to describe the character and the attributes of our God. Makita po natin
na nagbigay ang Diyos ng maraming kaparaanan para tawagin natin siya. Kung nahihiya tayong lumapit at tumawag sa ating Panginoon, nagbigay ang Diyos ng napakaraming paraan at kapahayagan para hindi tayo mahiyang lumapit at tumawag sa Kanya. Number 3, God's names were drawn out from the experiences of those who trusted Him. Makikita din po natin na sa pamamagitan po ng mga karanasan at pagtawag ng mga tao sa Biblia ay nagpahayag ang Panginoon dahil pinili po nila magtiwala sa Diyos. At ang prayer ko po sa series na to for 30 days, meron tayong madiskubrihan na malalim pa patungkol sa ating Panginoon. At pang-apat, God's names draw us closer to Him intimately more than the miracles and the answered prayers. Ang goal po talaga nito, lumalim tayo sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. At lalo ho tayong tumibay sa ating relasyon sa ating Diyos. Last Sunday, pinag-usapan natin that the names of God are very personal, very promising, and very powerful. That the moment you call unto the name of the Lord, He will surely answer and He will deliver us from any kind of situation. To know the name of the God means to personally know His personality and to know Him deeper, intimately. Yan po talaga yung goal. Hindi lang yung makaranas tayo ng pagpapala, makaranas tayo ng answered prayers. Ang goal po nito ay lumalim, tumibay tayo sa ating pagkakakilala at sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Psalms 9 verse 10 says, pakibasa nga po natin to, no? Those who know your name will put their trust in you. For you, O Lord, have never forsaken those who seek you. Alam niyo po, ang buhay po ay hindi lang po mahirap, unfair din kung minsan, no? Nagulat po kami kanina nung kami po ipapaalis na ng bahay, sabi po ni Jihaya, yung bunso namin, Papa, you know, when I want to grow up fast, sabi ko, bakit? Gusto raw niyang lumaki kagad na mabilis because I want to know God more. Di ba? Gusto kong lumaki agad kasi gusto kong makilala pa ang Diyos ng malaliman. Sabi ko sa kanya, later on you will realize, anak, that malalaman mo rin kung gaano kahirap yung buhay and you will understand the word life happens. Nalungkot siya sa katotohanan na pag nag-grow up siya, dadami, lalaki din yung responsibilidad at problema. Pero, ang dugtong ko naman doon, but the more problems you will experience in life, the stronger and the deeper the promises of the names of God will be revealed sa buhay mo. Diba? Amen? So, yun po yung goal po natin dito na mas makilala pa ho natin ang Diyos. Again, ulitin po natin, iisa lang yung Diyos natin, pero marami siyang pangalan. Parang ikaw ako si Albert, pero ako yung pastor ninyo, tatay ako ng mga anak ko, asawa ko ni Pastora, anak ako ng mga magulang ko sa Leyte. Marami ang tawag sa akin. Alam niyo po ba kung anong tawag sa akin? Bibert, Berto, Bertud. Bertud pa tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Agimat, no? Bakit daw? Hindi po ako kahit wala nang kinakain, buhay na buhay pa. Bertud, no? Nag-aaral pa. Ano pa bang tawag sa akin? Kevin Garnett. Kasi nung ako po ay nag-aaral, ang payat ko, si Kevin Garnett sa Timberwolves, ang haba ng kanyang galamay. So, nakukuha ko kagad yung bola sa taas, no? Yun yung tawag. Pero iisang tao lang po ako. So, introduction lang po yon. Ngayong umaga na to, I'm very excited. Pinagsabay ko na po habang nag-encounter, gumagawa ng sermon. During break time, type. Pag ako na mag-speak, speak. Pag break time na naman, type na naman, lagay na mga input. A very personal name of God ang ipapakilala ko sa inyo ngayong umaga na to. Sino po dito excited? Ano nga uli yung names of God kanina ni Lord? Jehovah Rapha. Okay, si Ate Rapha. The Lord is my healer. Amen? Okay. Ang pag-aaralan natin ngayong umaga na to, Jehovah, natanggal lang po yung P. Ra'a. Ayan, okay? Nawala yung P pero Jehovah Ra'a. Jehovah Ra'a means the Lord is my shepherd. So alam nyo na, bakit ang kanta natin kanina, ikaw ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Binasa din natin yung Psalms 23. No? So ito po yung pag-aaralan natin. Everybody say, Jehovah Ra'a. The Lord is my... Sabihin mo nga sa katabi mo, the Lord is my shepherd. Meron po akong tanong sa inyo. Kung
bibigyan ka ng pagkakataon na magkakaroon ka ng alagang hayop o pet. Anong pet ang aalagaan mo at mamahalin mo talaga? O, sige nga, talk to your seatmate. Sige, sabihin mo sa kanya. Ano ba? Aso, pusa, ahas, salamander, pig, ano pa? Okay? So, tanungin mo yung katabi mo, anong hayop ang gusto mong alagaan at bakit? Alam niyo, yung iba gusto ng aso pero ayaw ng pusa. Yung iba naman po gusto ng pusa pero ayaw ng aso. Kanya-kanyang trip kasi yan, di ba? Okay. So, sige po. Tama na po yon. Baka nagkukwento na kayo. Ito. Okay. Pangalawang tanong, kung sakaling ikaw yung magiging hayop, saan mo ihalin tulad yung sarili mo? Ayon sa iyong pagkakakilala sa sarili mo, ha? Sa kakayahan mo, sa galing mo, o sa kahinaan mo. Okay, sino ka? Ano ka? Sige. Sabi dito, kalabaw daw. Ayan. Sino dito? Ano sa tingin mo ang pagkakakilanlan, ano ang palagay mong hayop na pwede mong ihalin tulad yung sarili? No? Okay. Yung iba ho sa atin, palagay ko, given the chance, ihalin tulad natin yung sarili natin bilang leon. Malakas, fierce, mabangis, king of the jungle, o di kaya naman po, agila, king of the air, swift with great vision, quick and dominant. O siguro yung iba po ay tiger. O di kaya naman po, lion, tiger, katol. Meron pa po bang lion, tiger, katol? No? Pero raise your hand, taas mong kamay mo, kung hanggang ngayon nagtataka ka, bakit sa dinami-dami po ng magagandang katangian ng mga hayop, inahilin tulad ka ni Lord sa tupa. Sino dito kagaya ko, nagtatanong ka kay Lord, Lord, dami namang hayop eh. Pwede naman sana ko, Lord, maging tigre, maging leon, maging elepante. Wag lang po unggoy. Pwede po ako maging agila. Pero Lord, sa dinami-dami ng hayop, bakit yung pinakamahina pa at mabagal na hayop mo inihilin tulad ang tao? Minsan iniisip ko, ewan ko lang kung nailagay yung picture po, kaya ba tayo inihilin tulad ni Lord sa tupa kasi ang mga tupa daw cute? Aww. Ang cute na. Pero antayin mo pag naging mabantot na po yan. Naghanap po ako ng mga scriptural references sa studies po. And I found out sa Bible, napakarami pong occurrences na ginamit ng Diyos yung analogy ng tupa para i-describe tayo bilang mga tao. So, meron pong 5 dahilan why we are sheepish people. Mukha tayong tupa. Sabi mo nga sa katabi mo, anak ka ng tupa. We are like sheep because number 1, sheep follow others blindly. Sumusunod tayo kahit hindi natin alam kung bakit tayo dapat sumunod. Sabi nila, sorry dito sa word na to ha, ang turing nila sa mga sheep, dumb saka stupid. Malalim po yun, no? Engot na salita. Pero sabi ng iba, hindi naman siguro sila dumb or stupid. Challenge lang sila. Kapag may problema, tuliro na, may kakilala ba kayong taong lutang o litang? Yung parang hindi na alam kung anong gagawin. Pero ang sheep ay higit pa ho doon. At ang malungkot po dito, nakakatawa, inihilin tulad po tayo sa tupa. Meron daw pong isang kwento patungkol sa isang farmer. Pinalabas po niya sa kawan na kanyang 50 sheep. At naglagay po siya ng isang tali na mababa lang naman pero kailangan tumalon ng unang 10 sheep. Kaya nilagay po niya yung tali, pinatalon niya, tumalon naman sila, nag-hop sila. Nung nakalagpas na po yung 10, pinatigil niya, tinanggal po niya yung tali, at alam niyo yung 40 sumunod, they still jump and hop on the invisible line. So sinundan nila, kahit wala namang tali na nakalagay. Ito po yung observation ko, no? It's funny to listen to stories like that about sheep, until we realize Jesus was talking about us.
Sumusunod din tayo, no? Bumibili tayo ng binibili ng iba. Kumakain tayo sa kinakainan ng iba. Napipressure tayo sa nagpapapressure ng iba. We are compared to sheep because we will follow anyone without thinking and we have no sense of direction. We cannot defend ourselves in times of troubles. Wala talaga tayong direksyon eh. Parang hindi natin alam saan ang gusto at anong gagawin natin. Kaya nga po, sa Isaiah 53 verse 6, ang sabi dito, all we like sheep have gone astray. Hindi po yan yung naninigaril yung sheep, may astray, no? Sabihin po yan, naligaw. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Kagaya daw po tayo ng mga tupa na nangaligaw. At nagkanya-kanya po tayo ng lakad natin. Pangalawa, bakit tayo kinumpara ng Panginoon sa tupa? Because sheep don't just follow others blindly. Pangalawa, sheep are emotional animals and they recognize the shepherd's voice. Alam niyo po ba na isa sa pinaka-emotional po ng mga hayop, ang sheep. Pag sila daw po'y kinakatay, umiiyak sila. Makikita mo yung luha. Pag namatayan sila ng isang tupa na kaibigan nila o magulang nila o kapatid nila, tutulo daw po talaga yung luha. At hindi lamang po yung compassion o yung empathy na makikita natin, kaya po sila natatawag na emotional, kundi sila rin po'y kilala bilang mga tupa na nagpapakita po ng matinding pagkatakot. Yung presence po ng isang tao na hindi po shepherd sa kanilang lugar na malapit po yung pastulan ay magkukos po ng worry at fear sa mga tupa. Manginginig sila. At pag nagsalita na raw po ang tao na yun, halimbawa nadaan ka po sa pastulan na yun, magsisitakbuhan sila, aalis sila because they will fear a stranger's voice and they will flee immediately. They are emotional being because they have the ability to build friendship very quickly. Kasi nga po, dahil nga po likas silang matatakutin, kailangan nilang isa't isa, kailangan nila ng assurance na meron silang support group para maibsan po ang kanilang pagkatakot. Sino ho dito nakaka-relate? Parang ako yan, pastor. Parang tao yan. Parang lahat tayo ganyan. Sheep easily get anxious, distressed, and they feel sad. At kakailanganin po nila ang boses ng isang pastol para mapakalma sila at mapahiga sila sa pastulan. Yun pala yung konsepto nung sinabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall never be in want. He makes me lie down. In other words, hindi pinipili ng sheep na magpahinga o piliing hindi matakot, kundi ang pagpapakalma po ng isang pastol ang magkukos sa kanya para humiga siya sa pastulan. At alam natin, sa binasa nating talata, ang shepherd po na tinutukoy dito si Jehovah Ra. The Lord is my shepherd. Ang pakikinig niya sa boses ng kanyang pastol o sa ating Panginoon ang magdadala at magagarantiya ng calmness sa kanyang buhay. John chapter 10 verse 27 says, my sheep hear my voice, I know them, and they follow me. My sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Tanong, Pastor, ako po ba'y tupa ng Diyos? Madaling malaman, if you're God's sheep, are you following God's voice? Are you sensitive to God's voice? That's one indication. No? Your relationship with the Lord is not all about perfection. It's all about obedience. Patungkol ito sa pagsunod mo sa Panginoon. Number 3, inihalantulad tayo ng Diyos sa mga tupa because ang gandang konsepto na ito, no? Sheep are not meant to carry burdens. Wala kang makikitang tupa na ginagamit pang araro. Wala kang makikitang tupa na ginagamit para magbuhat ng gamit. They don't carry load. Why? Kasi nga po, mahina ang kanilang katawan, mahina ang kanilang buto, at babagsak po sila. Amen po ba doon? Ano po ang take-away po natin dito? Ang lesson po dito, we are not meant to carry our burdens alone or either. In fact, we have to give our burdens to Jesus because Jesus will carry it
for us. Sabihin mo nga sa katabi mo, yung bigat na pinapasan mo, hindi bagay sa'yo yan. Ibigay mo kay Jesus. Ibigay mo kay Jehovah Raah. Amen? Psalms 55 verse 22 says, cast your burdens on the Lord, and He will sustain you. Itapon, ilagak, isuko mo ang iyong mga kabigatan sa Panginoon, at Siya ang magbibigay kalakasan sa iyo. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang stress yan, ang daming binubuhat, pinapasan. Nakarinig na po ba kayo ng ganitong salita? Binuhat kami ni ate, binuhat kami ni kuya, binuhat kami ni ganito. Sa larong basketball, uso yung salitang buhat eh. Binuhat kami, dinala kami. Hindi po maganda nung ikaw lang nagdadala sa lahat. Ang tanong ko kasi dito, ikaw yung buhat ng buhat at dala ng dala sa concern ng iba. Ang tanong, sinong nagbubuhat sa'yo? Sinong nag-aalaga sa iyo? Walang iba kundi ang ating Jehovah Raah. The Lord is my shepherd. Number 4, bakit inihalintulad ng Diyos ang mga tao sa tupa? Because sheep will always settle for less. Alam niyo po ba ang mga tupa pag sila'y nauhaw? Pag sila po'y nagugutom at talagang wala po doon yung pastol, pipilitin po nilang magkalkal o maghukay sa isang mud, sa isang maliit po na lupa na may kakarumpot na tubig, iinumin po nila yon kahit marumi yung tubig na yon. Hanggang sila po ay malalason o di sila ay magdudumi yung puti po nilang balat. They will settle for less just to satisfy their longing. Kahit mali. Parang ganyan tayo. Kahit alam nating hindi na dapat, kahit alam nating nakaka-stress, kahit alam nating nalalayo o masisira tayo sa ating Panginoon, we always would like to settle for less. They lack discernment and judgment. So ito yung magandang tanong. How many of us have settled for less, not realizing that God offers something much greater, safer than what the world can give? Bakit mo hahanapin, hahabul-habulin ang mga bagay na nasa mundo kung may mas maganda at mas maiging inaalok ang Diyos para sa iyo? We are content with filth and we don't know we stink. Pakisabi nga sa katabi mo, parang amoy tupa ka na. Ano ba yung amoy ng tupa, no? Parang hindi ko pa, Parang amoy tupa na tayo. Hindi natin alam. Parang alam mo yung, yung may putok, lahat nakakaalam na may putok siya. Siya na lang ang hindi nakakaalam. Grabe kayo, ha? Nagtaas lang ako ng kamay, ba't kayo nag-aalisan, ha? Bro, Happy New Year. Ano Happy New Year? May putok ka, bro. May putok, no? This is why the sheep needs a shepherd. Because he will lead us to better things and he will cleanse us when no one else will ever dare to touch us. Kaya naalala niyo po, sa pagkadami-dami po ng pastol o ng hayop, ang ginamit na konsepto ni Lord para sa tao ay tupa. Kailangan ng tupa ng pastol. Can I say this, mga kapatid, no? Sino nagpapastol sa'yo? Do you allow yourself to be shepherd? Meron ka bang accountability? Meron bang nag-check sa'yo? Meron bang nagsasabi sa'yo, bro, o sis, amoy tupa ka na. Meron kang hinuhukay, may iniinom ka, may pinupuntahan kang hindi dapat eh. Hello? Psalms 23 verse 1 to 2 says, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Number 5, we are likened to sheep because sheep, whether you are amazed, no, or shocked, sheep are valuable. Although mahina silang klase na nilalang, wala kang makikitang sheep na nasa circus. May nakita na po ba kayo, no? Ito, sheep nagbabalanse ng bola. Wala eh, parang wala, no? Kasi nga, hindi sila pwedeng i-train eh. Parang ikaw, ang hirap mong turuan. But sheep are valuable. During that time, sheep are being treated as prized possession.
Ang isa pong basihan nung panahon na iyon, na ang isang tao po'y mayaman, ay yung dami na kanyang mga tupa. Wow. Bakit po? Dahil ang tupa ay nagbibigay po ng damit through their wool, yung kanila pong balat. Nagbibigay po ng karne, ng gatas, at nagpo-produce po sila ng maraming anak. At alam niyo po, ang isa ho, na dahilan kung bakit valuable ang mga sheep, sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw yon. Because their blood is the source of antidote against venom. Na pag natuklaw po ang isang tao, o di kaya yung sheep, natuklaw po siya ng rattlesnake, manghihina lang siya, uupo siya ng 2 to 3 days, pero pagkatapos po noon, magkaka-recover siya dahil meron po siyang dugo na kung tawagin po ay, are you ready for this? The blood of an overcomer. Ang tumatakbo sa dugo niya ay ang dugo ng higit pa sa mananagumpay. At ikaw ay kahit mukha kang mahina, mukha tayong madumi, pero ang nananalaytay sa loob natin ay ang dugo ni Kristo na higit pa sa mananagumpay. Kaya we are more than conquerors. Sabihin mo nga sa katabi mo, kahit ganyan ka na talaga. Kahit tupa po tayo, nasa dugo natin ang higit pa sa mananagumpay. Amen? How much more precious are we than the smelly sheep? Kung yun nga pong sheep sa Middle East may value, ano pa kaya tayo? So palagay mo, yung katabi mo, magkano yan? Pag sinanla, pag binenta, palagay mo, magkano kaya halaga, pag pernesyohan, sa kutis, sa ilong, sa dami ng ina-apply ng mga cheche boreche, palagay ko mga mga 50,000 lang po yata to 50,000. Hindi naman siguro, mas mahal pa, diba, no? Malalaman mo yung value natin bilang tao kung paano namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Handa siyang mamatay sa isang tupang kagaya mo. Handa ka niyang ipaglaban. Kung may mga panahon, iniisip mo, hindi ka mahalaga, iniitsapwera ka ng iba, ang sabi ng Panginoon, namatay ako sa krus para sa iyo. John 1:29 said, the next day he saw Jesus coming toward him and he said, behold the Lamb of God who will take away the sin of the world. Si Kristo ay itinuring po, inihalintulad po ng kordero ng Diyos na mag-aalis at magtatanggal ng kasalanan ng buong sanlibutan. Your value is reflected in what someone is willing to do for you. Jesus showed your worth when He gave His life and when He died on the cross of Calvary for your salvation. Abay, dapat ho natin palakpakan ang Diyos dyan. Di ba? Amen? Dapat natin palakpakan ang ating Panginoon. That's why we need a shepherd. Why? Kasi some of us, we don't see our value. We need Jehovah Ra'a. Kailangan natin siyang tawagan. Pwede po ba pag dumating sa time na yan na yung devotional natin, paglagyan mo talaga ng malalim na pagtingin, malalim na pag-aaral, kasi ikaw ang pinatutukuyan yan. Most of us, we don't see our value. Pagka tayo po ay walang achievement, walang posisyon, walang title, tingin natin we are least inferior kumpara sa iba. Kailangan muna natin magkatitulo, kailangan muna natin magkaroon ng posisyon, ng office, magkaroon ng mga material things. Lalo na po yung mga reunion na yan, kailangan po ay ma-distinguish po talaga nila kung ano na po ang naabot mo. Lagi nilang tanong pag may reunion, anong trabaho mo? Anong ginagawa mo? Saan ka na nakatira? Kailangan natin ng Jehovah Ra'a para maapaalalahanan tayo. Hindi ang mundo ang magpapaalala ng halaga natin, kundi ang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin at mahalin po tayo. Matthew 9:36 says, nang makita niya ang maraming tao na habag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito, everybody say litong-lito, hindi alam ang gagawin, para silang mga tupang walang pastol.
Did you know that pag wala kang pastol, pag wala kang Jehovah Ra'a, ikaw ay mapupuno ng confusion at hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawin sa buhay na ito. Like sheep without a shepherd, we have no true direction without Jesus. The good shepherd, without him, we are left unprotected and burdened with loads we were never meant to carry. Bubuhatin natin talaga lahat, kahit po yung mga hindi mo dapat binubuhat. Because of the demands and the pressures of life. We need someone to lead us to something better. So we don't keep settling for less than God's best. Wala tayong direksyon. Naalala niyo po ba may sikat na banda? Anong pangalan ng banda na yon? One Direction. Naalala niyo po ba yan? Yun po ba yung merong miyembro na nagpakamatay? Yun, di ba? From fifth floor po yata, nag-drugs po siya, sinira niya yung mga gamit. And sad to say, some says that it was an accident, pero ang totoo po, tumalon po siya sa building. So, very ironic. It's a great paradox. Ang pangalan ng banda nila, One Direction, and yet, the band and the members were living without direction. Wala silang direksyon because only Jesus can point you to the right direction. Even though sheep are often seen as dirty, smelly, and lacking sense, God still made them valuable. Wow! Alam mo yung value mo? Yung bantot mo. Yung amoy mo. Di ba? Totoo po ba yun, no? May mga amoy talaga tayo sa ating katawan na pag tayo lang, walang nakakita, inaamoy-amoy pa rin natin. Tama po ba yun, no? Magtututpik yan. Sorry ha. Baho to eh. Mabaho to eh. Mabaho nga. Tapon mo na yan. Yung ngipin mo na hindi. Lang. Parang drugs, no? Parang gusto mong amoyin talaga. Alam mo na nga mabaho eh, di ba? Kay Lord, hindi masangsang yung amoy mo, yung bantot mo. Ito ho yung nagpa-inlove kay Lord para mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ewan ko lang yung asawa mo kung natitiis ka sa amoy mo. Pero si Lord, mahal na mahal ka niya. Amen? Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Pahayag, chapter 7, verse 17. I want you to read this verse na malakas. Ready, go. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila at siya'y papanugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Wow. If you allow Jehovah Ra'a to become your shepherd, you will not cry alone. I don't guarantee you na hindi ka naiiyak. Pero isang bagay masasabi ko sa iyo, hindi ka nag-iisa na umiiyak. May kasama ka. Hindi ko sinasabing wala ka ng pagdadaan ng problema, pero hindi ka mag-iisa. Because Jehovah Ra'a, alam niyo po ba take away ko dito kay Jehovah Ra'a? Based on the Psalms 23, Jehovah Ra'a is our Lord of our daily life. Alam niyo, nakakapagod sa buhay? Mga mommies, mga daddies, this life should be lived daily. Daily kang kakain, daily kang gagastos. Sa mga nag-aaral, daily kang papasok, daily kang magpipray sa anong susunod mong baon, daily kang magte-test. There's daily struggles, there's daily challenges, there's daily needs, but don't worry because Jehovah Rapha o Jehovah Ra'a will provide a daily promises for your daily struggles in life. Hallelujah. Come on, palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Napansin niyo po yung Psalms 23, pang-araw-araw ng mga challenges at habon sa buhay. What a blessing. Anong pagpapala at benepisyo ang mararanasan mo kung tunay mong maintindihan talaga si Jehovah Ra'a, ang ating Diyos na dakilang pastol. Are you ready po na pag-aralan to? Hindi yata kayo ready. Hindi, totoo nga. Sige, pakita mo nga sa katabi mo kung ready ka. Ready, pakita mo sa amin, ready. Ayan, di ba? No? Hinimay-himay ko po yung Psalms 23. Jehovah Ra'a is our personal shepherd. He is our personal shepherd. Bakit po?
Kasi ang sabi po dun sa verse, si Yahweh ang aking pastol. Everybody say, aking. Hindi po sinabing aming eh. Sabi ni David, siya ang aking pastol. At dahil si Jehovah Ra, a personal God ni David, sabi niya, hindi ako magkukulang. Hindi ako magkukulang. Ang ibig po sabihin na ito mga kapatid, although ang Diyos ay Diyos ng lahat, mong kaliligtaan na Diyos mo siya personally. He is your Jehovah Ra. Kung hindi ka man mayaman, wala kang personal doctor, wala kang personal life coach, wala kang access sa mga personal na yon, don't worry, meron kang personal God. And His name is Jehovah Ra. And He attends for your needs. Now, ang tanong po dito, grabe naman po, do I deserve to have a personal Jehovah Ra? Palagay mo, deserve po ba natin magkaroon ng ganitong klaseng Diyos na mapagmahal, maunawain, at mabiyaya? Sabi po ni Charles Spurgeon, we have all things and abound. Not because I have good store of money in the bank. Not because I have skills and wit, diskarte, wisdom, galing, with which to win my bread. We have all things in life and we abound because the Lord is our Jehovah Ra. He is our shepherd. We don't deserve this blessing. We don't deserve those daily provision eh. Pero kaya lang naman natin nararanasan yan. Bakit? Pinili mo kasing maging Diyos at Panginoon, ang Jehovah Ra sa iyong buhay. Sino ho dito, personally, God or Jehovah Ra is your shepherd daily? Everybody say amen. Sa isang libro ni David Braziel, ganda po na ito eh, no? Ganda ng konsepto na ito, no? Sinalarawan niya, sinamarize po niya yung Psalms 23, no? Ganito sabi niya, as a kid, I was taught that if you open the Bible in the middle, you would probably land in the book of Psalms, and near the middle is everyone's favorite, the 23rd chapter, and there's this line that says, that's when God lays out the red checkered picnic cloth. Alam niyo po yun, yung nilalatag natin sa mga damo. And it is as if God is saying, oh, this is a nice place. Let's hang out here together for a while. Ikaw at ako lang. Ikaw at ako lang. Mag-usap tayo. I like that, no? Kasi it connotes rest sa isang mundo na punong-puno po ng kabisihan. Meron akong tanong sa inyo, no? Do you know God this way? Do you know Him personally? Ito ba yung pagkakilala mo sa Diyos? O ang tingin mo sa Diyos mo ay ang Diyos na dapat paglingkuran mo ng paulit-ulit, lagi mong paparangalan, lagi mong pupurihin. Tama po yun eh. Pero yung other side of God is He wants you, He loves you, and He values you. Jehovah Ra as our personal shepherd means He is the one and only God and there is no one else. Wala ka ng ibang hahanapin pa. Yun yung sinasabi sa kanta kanina eh. Si Yahweh ang aking pastol. Kailanman hindi ako magkukulang. Eh mangangailangan pa rin naman siya kinabukasan eh. Pero meron siyang confidence sa Diyos, sa ating Jehovah Ra na hindi siya pagkukulangin ng ating Panginoon. Amen? The Lord is my shepherd. Si Yahweh ang aking pastol. Not only is He the shepherd, hindi po sinabi dong, He is just the shepherd, ha? Sabi ni David, He is my shepherd. He is my shepherd, no? Alam niyo yung problema natin minsan mga Kristiyano? We study the Bible about God, but we never came to know deeper who is God. Pinag-aaralan natin ang Biblia patungkol sa Diyos, pero hindi pa talaga natin totoong nakilala ang Diyos na tinutukoy ng Biblia. Parang hindi po naintindihan. Mamaya po. David did not say, He was once my shepherd. Hindi po niya sinabing, He was once my shepherd, no. Hindi niya sinabing, nung ako'y bata pa, walang karanasan at nangangailangan ako ng guidance, kailangan ko talaga ng shepherd. Hindi. Ang sabi niya, even today, the Lord is my shepherd. Hindi rin po niya sinabing,
He will be my shepherd. Pag ako'y hari na, pag ako'y may title na, pag ako'y mahalaga na, pag ako'y may pangalan na, hindi, ang sabi niya, the Lord is my shepherd. Kahit wala pa akong posisyon, shepherd ko niya noon pa ang ating Panginoon. And David did say, the Lord is my shepherd right now. Period. Period. Siya ang aking pastol. Ngayon mismo. Noon, ngayon, at sa susunod na mga araw, siya ang aking pastol. David meant to say, although he is the great and the chief shepherd of all, he is also my personal shepherd. And I don't need an appointment just to meet and greet him. I can always ask for his name. I have the access to this great shepherd. No. Tanong, can we say the same like David? Masasabi mo ba talaga yan ng pareho kagaya kay David? The Lord is my shepherd. You know, lagi natin binabanggit yan di ba, sa mga kids church, the Lord is my shepherd. Pero ang ibig sabihin po niyan, can you really say confidently, the Lord is my shepherd? Siya talaga ang iyong pastol sa mundong ito, sa buhay na ito. O yung sinabi ko kanina mukhang nakakalito, ito po yung ibig ko sabihin. Ang challenge po is this. Knowing Psalms 23 is different from knowing the shepherd of Psalm 23. You may memorize Psalms 23. You may know Psalms 23. But it does not mean that you know the God that Psalms 23 is talking about. Head knowledge lang marami. Pero yung papasok sa puso at sa buhay, doon natin namimiss. Until mahangailangan tayo, doon po mas nagiging malinaw si Jehovah Raah. Jesus, the great shepherd, did not only die for you at the cross, He also lives for you and lives inside you. Oh, wow. Did you know na nasa puso mo na siya Naghahari na siya So therefore, you must confidently say and declare today, bakit ako natatakot? Bakit pag araw ng linggo, laging struggle? Papasok ba ako sa trabaho? Magbubukas ba ako ng tindahan? O mag-church ako? Laging challenge as if nakasalalay sa iyo ang kakainin mo. Yes, partly nakasalalay sa iyo. You are responsible para po sa mga bibig na papakainin mo sa bahay ninyo. But never forget that the Lord is your shepherd. Pakitapik ng katabi mo sa balikat, sabihin mo, the Lord is your shepherd. Ang problema kasi hindi lang po dahil takot tayo Hindi lang po dahil sa may mga worry tayo na hindi tayo makakain. Nung binasa ko po yung Psalms 23, ang isang issue po dito ay we lack satisfaction and contentment din. Kulang tayo ng totoong kasiyahan at kulang din po tayo ng totoong pagkakakontento. Okay, nandyan ba yan bro? O hindi mo na nilagay? Bakit maraming mga tao ang nagwo-worry, kulang ng kagalakan, ng kasiyahan at contentment? Alam niyo kung anong sagot dyan? Because they never made a decision to make Jesus as the Lord of their life. Paano mo magiging shepherd si Jehovah Raah? Nandun po sa verse, yung sagot Just like David, say, the Lord is my shepherd. Gawin mo siyang Panginoon. Gawin mo siyang Diyos. Gumawa ka ng desisyon na siyang magiging Panginoon sa iyong buhay. Magyuyosi ka, iinom ka para mukha kang astig. Masaya ka ba? Satisfied ka ba talaga? Lalo na pag nagkasakit? You're not trusting the Lord as your shepherd. Sabi nila, alam mo ang buhay ng mga Kristiyano yan, boring yan Bakit? Paano mo nalamang boring? Dahil masaya kayo sa labas? O masaya sila sa labas at tayo dito sumasamba? You know, ang satisfaction sa contentment sa buhay, hindi nakasalalay sa definition mo. Nakasalalay ito sa definition ng Diyos. Just because you said that this is how we are satisfied, doesn't make you an author of true satisfaction. Because true satisfaction and contentment comes from the definition of Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall lack no good thing. He makes me lie down in green pastures. So my challenge is this, make Jesus your only Lord in this life. At hindi mo hahanapin sa bisyo yung matagal mo nang hinahanap.
hahanapin mo to sa Diyos. At ibibigay naman po ito ng ating Panginoon. Amen? Sige nga po, palakpakan nga po natin ng ating Panginoon. Amen? Amen? So, the Lord is a personal shepherd. Pangalawa, Jehovah Ra is our shepherd, a pamper. Yung iba ko sa inyo dito, sa sobrang pagod, kailangan i-pamper eh. Ano yung pamper? Yung diaper, pampers. Hindi po. Kailangan po ng masahe, kailangan po ng extra makeover, yung po bang may mga pipino dito, nakahiga, no? Sabi dito, pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tahimik na batisan, sa English, He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet waters. Wow! Ano pong ibig sabihin yan? Because the Lord is your shepherd, don't ever say you are lost and you are broke. Because the Bible says, He will lead you to green pastures. Magantay ka. Magtiwala ka. Huwag mong pakunahan ng Panginoon. Because the Lord is your shepherd, don't ever say, I am left and forgotten. Because He leads you beside quiet waters. Hindi ka na pinabayaan. Ginagabayan ka at pinapatnubayan ng ating Diyos. Gusto ko pong kausapin kayo personally as your pastor. God wants you to rest and relax and enjoy in His pasture. Please don't find satisfaction on others' pasture. Kasi po, later on you will find out that's not the right pasture eh. Dapat nag-enjoy tayo sa tamang pasture na nilagay ng Diyos para sa atin. Bakit mo nasabi, Pastor? Because our God is a shepherd, a pamper. At alam niyo po, para sa sheep, malid mo sa pastulan, sa damuhan, pati sa batisan, kailangan wala pong threat or danger. Kasi kahit gano'ng kaganda po ang pastol, madamo, tas gano'ng katahimik yung tubig, pag may nakita po silang predator po doon, hindi po sila pupunta doon. Kaya ang trabaho at responsibilidad po ng shepherd, isurvey muna yung lugar, puntahan muna ng nauuna siya, at sasamahan niya ang kanyang mga pastol, at tatambay po siya doon hanggang makakain sila, hanggang makainom sila. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa iyo araw-araw. Hindi kanya dinadala sa maling pastulan, hindi kanya inaakay sa maling batisan. Lagi muna niyang tinusubok, tinetest, tama ito yung tama, ito yung okay, and sana ma-enjoy mo, sabi ni Lord. And yet, sheep would always fear for their lives. I made a study and some research, no? Ang sheep pala, they belong to the animals that are called sided vision. Napansin niyo po ang mga sheep, ang mata nila nasa gilid. However, ang leon nasa unahan, binoculars. Kaya nga po, natatakot sila baka mamaya meron pong predator na lalapa sa kanila. Pero nandun po ang pag-iingat ng ating Panginoon. Life with the good and great shepherd means there is safety, security, and serenity in Him. Do you agree? Ang buhay kasama ang ating mabuti at dakilang pastol, nangangahulugang may kaligtasan, may seguridad, at may kapayapaan kasama siya. You know, it's a mistake to let fear and weariness take over your lives when God has already brought you to a place of pamper, a place of rest, and a place of refreshment and care. Nasa church ka na pero natatakot ka pa. Kay Lord ka na pero nagwo-worry ka pa. Isang malaking pagkakamali yung natatakot pa rin tayo kahit hinawi na ng Diyos lahat ng mga source ng ating katatakutan sa buhay. Do you agree, mga kapatid? Hello? Number 3, Jehovah Ra is our shepherd of preservation and restoration. Pinapanumbalik niya ang aking kalakasan, pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Alam niyo po, sheep are vulnerable to insect bites and parasites. Kaya nga po, pag kumapal na po yung kanilang wool, yung kanila pong balahibo, balat,
marami pong namumugad na mga insekto, lice, mga kutos sa loob at sisip-sipin po yung dugo nila eh. Kaya wala pong kapahingahan. Ano pong dapat gawin? I-share po sila ngayon. Ibig sabihin, aahitan sila. Sino dito may anak ka nanonood ng Shaun the Sheep? Alam niyo yung Shaun the Sheep, di ba? Lalo na yung mga the movie na Shaun the Sheep. Yung si Mr. X na accidentally naging barber sa New York kasi dahil sa gupit na ginagawa niya kina Shaun the Sheep. Kailangan niyang tanggalin. Pakita nga natin bro yung picture. Ayun oh, pag bumigat na po yung wool nila dahil ayaw mo magpagupit, ayaw mo magpaayos kay Lord, bumibigat din po ang pakiramdam sa loob. Nagiging vulnerable ka sa atake ng kaaway. You want God to be a God of your restoration? Hayaan mo ang Diyos na ayusin ka. Huwag kang lumayo sa Kanya. Amen? Lapit ka sa Panginoon. Pastor, baka masakit. Di ba ganun po lagi? Si Jethro Jihaya, masakit. Sabi ko, masakit talaga. Pero pagkatapos na ito, hindi na masakit. Lagi ang pagtutuwid ng Diyos, lagi ay may dalang sakit. Una, masasaktan ka sa pride mo, sa humility mo. Pangalawa, sa physical. Pero yung sakit na yon, walang katumbas kumpara po sa ikakapahamak mo pag hindi ka nagpaayos sa ating Diyos. Amen po ba doon? Sabi mo nga sa katabi mo, magpagupit ka na kay Lord. John 15 verse 1 to 4, I am the true vine, my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. While every branch that does bear fruit, He prunes. Gugupitan niya eh. Sino dito sa buhay mo parang piling mo kay Lord unfair? Lord, may mga tinatanggal ka sa buhay ko, inaalis. Lord, bakit? Hindi mo maintindihan, sabi ni Lord. Hindi mo man maintindihan ngayon, pero ang purpose niyan, one day you will become fruitful, anak. Because we are like sheep, we don't know the plan of God eh. But God knows the plan and the best for us bilang anak niya. Amen? Handa ka bang magtiwala sa Diyos mo? Kay Jehovah Ra'a? Handa ka bang magpaayos sa Panginoon? Maraming po mga Christian, they struggle when it comes to restoration and discipline. You know, the longer you delay discipline and restoration, the longer Satan will attack and manipulate you. Amen? Mahihirapan tayo, mabibigatan tayo. Yung picture kanina, pakita ka natin, Bert, dumating yung time na lumpo na po siya, hindi na siya makalakad. Yung ship na yan. Bakit? Sobrang bigat na ng dinadala niya. Don't let ever happen to you. Number 4, Jehovah Ra'a is your shepherd of protection. Dumaan man ako sa madilim na libis na kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikaw ang aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggalang. Tinutukoy po dito ang mga dadaanan po natin na valleys o mga burol. Meron pong dark valleys, merong deep valleys, merong discouraging valleys. Totoo po ba yan? Kahit Christian ka na, dadaan ka sa mga madidilim, yung hindi mo alam, magtitake ka ng exam. Ako ngayon, personally, sa internship, honest po, hindi ko alam kung paano ko babalansehin yung ministry, saka yung papers, saka hindi ko po talaga alam. Natatakot po ako. Pero kahit natatakot, ginagawa ko pa rin yung responsibilidad. You know, your shepherd didn't just say you're going to the valley. He promised that you're going through the valley. In other words, you're going to make it. Dadaan ka lang doon, hindi ka tatambay. You're just going through it. Pakisabi sa katabi mo, dadaanan mo lang yung pagsubok, hindi ka mag-i-stay dyan. Hindi ka mananatili dyan. Malalagpasan mo yan kasi kasama mo ang kamay ng dakilang pastol, si Jehovah Ra'a, ang ating Diyos na magbabantay at magpoprotect sa atin. Alam niyo gamit na term dito? Meron siyang rod, pamalo, pag may kalaban, at meron din po siyang staff para pag naliligaw tayo, ginaguide tayo. In other words, He's not just a shepherd of life. There will come a time, marirealize natin, kailangan din natin si Jehovah Ra'a when we will face death. Hindi natin pinag-uusapan pa niyan. Lalo na po yung mga bata, iniisip mo, mahaba ka pa mabubuhay. But you can never tell. We can never tell. But the Lord promised that even though you walk through the valley of the shadow of death, yung kamatayan po, paghaharap na tayo sa kamatayan,
Hindi mo kailangang humarap sa kamatayan na natatakot. Bakit? Kasama mo si Yahweh, hindi lang ngayon sa buhay na ito, maging sa pangalawang buhay doon sa langit. That's our assurance as a Christian bilang anak ng Diyos. May mga pinapakanta dati ang worship team dito eh. I'm no longer slave to sin, for I am a child of God. Sino dito naniniwala, ikaw ay tunay na anak ng Diyos, hindi ka dapat alipin ng pagkatakot? Say amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Panglima, He's the shepherd of provision. Pinaghahanda mo ako ng salo-salo. Everybody say salo-salo. Gusto natin to lagi, yung mga salo-salo, di ba? Kahit walang ambag-ambag. Nakikisalo-salo. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Wow! Naghahanda ang Diyos ng pagpapala sa iyo kahit sa gitna ng presensya ng iyong kaaway. Sino po dito makakain ka kahit nasa harapan mo yung kaaway mo? Yung nanchismis sa iyo, yung nanira sa iyo, yung nanakit sa iyo, yung hindi ka binayaran, yung sinaktan ka, yung pinagtaksilan ka. Kaya mo bang gawin yon? Kaya po, Pastor, tusukin ko po ng tinidor. Pero kasama mo pa sa table, ha? Kumakain kayo, di ba? Mag-asawa, magkatampuhan, di ba? Pabot nyo ng ketchup. Uusap naman, di ba? Tubig. Yung mister naman, nauboy si mister. Tutubig, dahan-dahan. May care pa. Sabi mo nga sa katabi mo, relate. Di ba? Di ba? You're my frenemies. Minsan kaibigan kita, madalas kaaway din. It's a prepared table na pinaghandaan ng Diyos. It's a table of plenty. It's a table of promotion. And it's a table of pleasure. Yan yung pangako ng Diyos. Kahit may kaaway, may pagsubok, sabi ng Panginoon, may pinaghahanda akong piging para sa iyo. And you know, the good shepherd is sitting at your table. Nakaupo siya, kasama mo. Huwag kang matakot, kasama mo ang great shepherd. Amen? Now, bakit po may kaaway? Sabi mo, ewan ko nga po dyan, Pastor, kay David, wala naman akong kaaway. Talaga? Hindi mo lang alam. Maraming nagagalit sa'yo. Naiinis, di ba? Sino dito paniwala mo, wala kang kaaway? Pastor, mabait po ako, hindi mo alam eh. Talaga? Lahat tayo may kaaway. Lahat tayo may naiinis sa atin. Amen? Buti pa si Nami tumango. Yung iba di umaamin, no? Lord, ba't di mo na lang tanggalin yung kaaway na ma-enjoy ko po yung kinakain ko? Oftentimes, God will remove the enemy, but sometimes He will allow them to sit on our table so that they could see the blessings and the promises of plenty that comes from Jehovah Raah. At habang kumakain ka, sinasabi mo, mamatay kayo sa inggit. Hindi po. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Panglima, Jehovah Raah is our shepherd of promotion. Sino dito nagpipray ng promotion? Ginamit dito, nakikita mo ang aking kalaban, sa aking ulo'y langis na ibinubuhos, sa aking saro'y pagpapala mo'y lubos-lubos. Oil is a symbol for authority. Oil is a symbol for empowerment. Pero meron po ako na-discover, ang oil pala ginagamit din para tanggalin yung mga galis at mga kuto. Hindi ka pwedeng iangat ng Diyos kung hindi ka pa naaayos ng Diyos. Panghuli, Jehovah Raah is our shepherd of promised presence. Kabutihan, pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh ako'y mananahan. Nakagawa siya ng desisyon, sabi niya, nakikita ko na yung sarili ko, hindi nawawala kay Lord. Nagpapatuloy sa Panginoon, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yamang alam ko, kasama ko si Jehovah Raah. Amen? The assurance of God's presence comes from His promises and our decision to stay and remain in Him forever. Wow. Mag-desisyon ka na manatili sa ating Panginoon. Amen? Mahirap sumunod kay Lord, mahirap magpatuloy, pero mas mahirap sa buhay na to na wala kang Jehovah Raah, na wala kang shepherd sa mundong ito. So let me give you application. How do we give back to our Jehovah Raah? Paano tayo nagpapasalamat kay Lord? Number one, look to Him as your shepherd. Sa Kanya lang tumingin, huwag sa iba. Amen? Tutok ka lang sa Kanya. Huwag kang titingin sa kung kani-kanino. Kay Lord lang, sa shepherd, sa Jehovah Raah. Amen ba?
Number 2, listen to the shepherd. Makinig ka sa kanya. Pag may sinasabi siya, ang ibig sabihin nun, anak ka niya. Makinig ka. Pag hindi ka nakikinig, darating yung time, hindi na siya magsasalita sa'yo, lilipat siya doon sa mas nakikinig yung tenga. Did you know that? When a person stops talking to you, he will talk to other people who are willing to listen. Number 3, be loyal to the shepherd. Sheep must obey the shepherd's instruction. Sumunod ka. Kung matagal na tayong Christian, kailangan pa hubang i-memorize yan na ang obedience po ang susi sa pagpapala ng Panginoon. Sumunod po tayo. Huwag na nating antayin ang tungkod at pamalo na i-apply ng shepherd para lang sumunod tayo. Amen? Because nakalagay po yan sa verse, ang tungkod ko at pamalo ay maha-apply ko sa'yo. Number 4, love the shepherd. Mahalin mo siya. Sheep must understand that all the shepherd does is because of love. Dahil lang sa pagmamahal. Sino dito naniniwala mahal ka ng shepherd na to? Say amen. Pang-lima at panghuli, learn from the shepherd. Sheep must be willing and be humble to learn from the shepherd. Sumunod ka. Walang mawawala sa'yo bagkus maraming madadagdag sa'yo. No? You know, I thought na pagka nag-aral ka, tumagal ka, marami ka nang alam, sapat na. No? I realized na dito pa rin po magmumula lahat ng karunungan natin at yung pagsunod natin sa Diyos. Hindi po sa karunungan na magmumula sa mundo. We need to be more obedient the more the Lord is blessing us sa ating mga buhay. Ang sabi po ni Louis Giglio, all of us are shepherded whether we realize it or not. Your shepherd may not be Jesus, pero hindi pwedeng walang shepherd kang sinusundan. Lagi kang may shepherd na susundan. But I hope you will make Jehovah Raah your life shepherd. You will accept Him today. You will make Him your Lord and Master, and you will call upon His name. No. Dito po magwawakas. Sabi ni Lord, your job is to abide in my pasture. Pero yung pagkain sa sweet grass, drinking pure water, that's your job, anak. Ang job mo lang, sumunod sa akin. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. And everybody say, today, Jehovah Raah is my shepherd. At hindi ko po alam kung ano po ang challenge na kinakaharap nyo ngayon or transition. Nagbabago, meron kayong bagong season sa buhay na pupuntahan. But hindi po nagbabago, hindi nalalaos, hindi naluluma ang pangalan ng Panginoon para tulungan, samahan, gabayan po tayo. So let's play that music na po and then can we just lift our hands to the Lord? We will sing the song. Can you just say, Jehovah Raah? Lakasan natin. Jehovah Raah, I make you my Lord today in my life. Amen. And Lord, I draw a boundary line for my family. The enemy cannot touch my family. In Jesus' name. The Lord is my shepherd. I will never lack no good thing. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.